DYRC 74.5 sa inyong mga radyo. Mula sa bulwagang pambalitaan, boses ng katotohanan sa sandigan ng bayan. Ito ang 3DYRC, balitang tapat at totoo. Alisto, sakto. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga lungsod ng Ormoc. Ako ang inyong angkor 1, Avril Perez. At ako naman ang inyong angkor 2, Nelaine McDonough Baring. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Kabanata 16, mga kapighatian ng isang gabi. Tukoy na. Kabanata 17, ang perya sa Quiapo ating alamin. Kabanata 18, ang mga kadete ating suriin. Kabanata 19, ang mitsa kasagutan ating alamin. Kabanata 20, ang nagmamagaling ating tukuyin. Kabanata 21, mga anyo ng kasal. Alamin nating lahat yan sa pagbabalik ng DYRC 74.5 sa inyong mga radyo. Matapos ang maikling paalala. At muling nagbabalik ang DYRC 74.5 sa inyong mga radyo. Kabanata 16, mga kapighatian ng isang gabi, narito si News Reporter 1. Sa Kabanata 16 ng El Filibusterismo, nakita ang usap-usapan nila Ben Ziab at Don Custodio tungkol sa mga suliranin sa bansa. Pinag-uusapan nila ang mga isyong panlipunan at ang kawalan ng pagbabago sa bansa. Samantalang si Simon ay tahimik na nagpaplano ng kanyang paghihimagsik laban sa mga Kastila. John Donaire, balik sa inyo. Kabanata 17, ang perya sa Quiapo. Narito si Shelo Potente. Sa Kabanata 17 ng El Filibusterismo, ang perya sa Quiapo. Inilarawan ng isang perya sa Quiapo kung saan nagtipo ng iba't ibang uri ng tao. Dito rin nagpakita si Simon na nagbigay ng isang mamahaling singsing sa isang babae bilang premyo sa isang laro na nagdulot ng ingay at paghanga sa mga tao. Ako si Shelo Potente, nagbabalita. Salamat Shelo Potente. At para naman sa Kabanata 18 ng El Filibusterismo, ang mga kagete, narito si News Reporter 3. Sa Kabanata 18 ng El Filibusterismo, ang mga kadite. Ipinakilala ang mga kabataang kadite na nag-aaral sa Akademya Militar. Nakita rin ang usap-usapan tungkol sa mga suliranin sa bansa at mga pag-uugali ng mga Kastila. May mga pahiwatig din ng pagtatanim ng galit sa mga kabataan laban sa dayuhan. Balik sa inyo. Salamat, Donaire. Sa Kabanata 19 ng El Filibusterismo, ang mitsa ng USA, narito si Shelo Potente. Sa Kabanata 19 ng El Filibusterismo, ang mitsa ng USA. Nagkaroon ng isang pagdiriwang sa palasyo kung saan dumalo ang mga makapangyarihan. Si Paulita Gomez ay nagwagi sa isang sayaw at si Juanito Pilais ay nagbigay ng isang talumpati na ikinagalit si Simon dahil sa pagiging makadayuhan nito. May mga plano rin si Simon na gumamit ng bomba sa paghihimagsik. Kabanata 20, alamin natin yan sa pagbabalik ng DYRC 74.5 sa inyong mga radyo matapos ang maikling paalala. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangang gamot, huwag mahiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang RightMed ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
At muling nagbabalik ang DYRC 74.5 sa inyong mga radyo para sa Kabanata 20 ng El Filibusterismo. Sa Kabanata 20 ng El Filibusterismo, ang nagmamagaling ipinakita ang usap-usapan ni na Padre Camacho at Padre Salvi tungkol sa mga pangyayari sa bansa. Pinag-uusapan nila ang mga kilos ni Simon at ang paghimagsik na maaring sumabog anumang oras. May mga hinala na rin sa mga kilos ni Simon. Ako si Matt Pagalan, gulat. At para naman sa ating chismis, narito si Shelo Potente. Oh, hello mga beshi at sa mga marites dyan. Sa Kabanata 21 ng El Filibusterismo, mga anyo ng kasal, naganap ang isang pag-uusap tungkol sa nalalapit na kasal ni Juanito Pilaes at Paulita Gomez. Samantala si Simon ay nagpaplano na isang masamang gawain sa kasal upang magsimula ng paghihimagsik. May tension sa pagitan ng mga panauhin dahil sa mga usaping politikal. Muli ako ang Miss ng Chismis, Shelo Potente, nagbabalita. At yun lamang ang balit ng aming nakalap. Ako si Avril Perez. At ako naman si Nelaine Macdono Baring at ito ang DYRC 74.5 sa inyong mga radyo.